Ay magandang araw sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod upang pag-usapan at talakayin itong mga naging pahayag ni SILG John Vic Remulla about dun nga sa nasabi nung nakarang araw ni Senator Rodante Marcoleta na meron na siyang warrant, 'di ba? Na arestuhin siya anytime, 'di ba? So tatalakayin natin yan kasi naglabas na sila ng statement. So ang isa pa natin tatalakayin yung impeachment ni BP Sara kasi talagang pinipilit nilang baluktutin yung konstitusyon para umayon sa kagustuhan nila na hindi naman dapat. Kasi kung ano yung nakasulat sa batas dapat, yun ang susundin nyo. Tatalakayin rin natin ang naging pahayag ni Senator Erwin about dito sa flood control. And so umpisaan muna natin dito kay Rodante Marcoleta. Hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta. Paano mo nga kukumpirmahin? 'Di ba ngayon pa lang tinatanggi na nila? Kasi sumingaw na, 'di ba? Ang balak pa nila madaling araw papasukin, 'di ba? Paano nila kukumpirmahin? Sumingaw na talagang itatanggi nila, bulilyaso na 'di ba? Na may inilabas ng arrest warrant laban sa kanya sa mga kasong plunder at indirect bribery kaugnay ng hindi umano niya pagdedeklara ng mga tinanggap na campaign funds. Ayon sa PNP, ang pag-issue ng warrant ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at wala sa poder nilang magbahagi ng impormasyon tungkol dito. Totoo yun. Kaso nga, inano na ni Ombudsman, 'di ba? May plunder na nga Kinasuhan na nga may plunder na So kasi dahil nga nabuko kayo, inatras nyo muna, 'di ba? Kasi ang pinalalabas nyo, andiyan rin si Bato. Kumbaga, dalawang operation yung gagawin nyo, isang arresting operation, isang search operation, 'di ba? Kasi ang sinasabi nyo nandiyan si Bato. Wala diyan si Bato sa templo, 'di ba? Kinukondisyon nyo na yung utak ng tao. Inuumpisahan nyo na sa chismis na andun si Bato, ganto ganyan hanggang sa papasok kayo. Hindi pwede 'yon yung ginagawa nyo. Kilala namin kayo, kilala namin ang style nyo, 'di ba? Magkakamatayan kapag pinilit yung pasukin ang templo sentral ng iglesia, 'di ba? Hindi kami papayag syempre. Kaya nga may batas ng separation ng church and state. Puro hearsay kayo Puro hearsay, walang ebidensya, puro bintang. Hindi kami papayag na basta-basta kayong papasok diyan. Enforce nyo yung law kahit na labag sa batas na wala kayong sapat na ebidensya, 'di ba? Hindi taguan ang templo sentral. Kung si Rodante Marcoleta nga willing sumuko dapat yun ang unang-unang poprotektahan kung gusto itago ng iglesia yon. Pero willing siyang sumuko, 'di ba? Kasi yun ang tama. Kung may kaso ka, may warrant ka, susuko ka, 'di ba? Tapos sasabihin nyo, papakalat nyo, taguan ng Templo Sentral. Aba, malulupit kayo, 'di ba? Magkakagulo tayo niyan. Ibang usapan pagdating diyan, kung pipilitin yung pasukin yan. Dadana kang dugo dyan. Kasi hindi kami papayag bilang mga iglesia ni Cristo na basta-basta kayong papasok dyan, ipipilit nyo yung mga sarili nyo. Nakilala naman namin kayo kung ano lang talaga yung hangarin nyo. Hindi talaga i-enforce yung law. Kasi binabaluktot nyo ngayong batas Pati constitution binabaluktot nyo Yung 13 nga naging 12 Yung 16 gagawin yung 15. 'Di ba? Kalokohan yan. Kaya alam namin yung mga diskarte nyo. Alam nyo kung bakit. Ginawa na yan ng tatay niya Ginawa na ni Cory Aquino yan. Ginawa na ni GMA yan. Alam namin na may pagdanasa kayong i-under ang iglesia ni Cristo. Hindi mangyayari yun. Kasi nalulukuban niya ng batas. 'Di ba? May separation ng church and state May sarili yan. Yun, yung pagsasarili ng iglesia na ayon sa batas yun. Kasi ang nangyari noon, sa panahon ng tatay ni Marcos Jr., pinilit niyang pasukin ang Templo Sentral. 'Di ba? Dumanak rin ang dugo dun. Na hindi naman kasi dapat nila ginagawa. Tapos uulitin nyo sa panahon ngayon, talaga, kung wala kayong tinagong basura, walang mabubulok dyan at walang aalingasaw dyan. 'Di ba? Hindi kami papayag na pumasok kayo dyan basta-basta, na manggugulo kayo dyan, gagawin nyo sa amin yung ginawa nyo sa iba, aba magkakamatayan tayo dyan. Ibang usapan pag ang usapan ay Iglesia ni Cristo. Dapat matuto kayo sa mga nangyari noon, 'di ba? Huwag niyo itest ang tubig. Hindi niyo nga makita kung gaano kalalim 'di ba? Sinasabi niyo kilala niyo ang iglesia, pero hindi niyo kilala ang iglesia. Kami ay para sa kapayapaan at kaayusan. Pero kung guguluhin niyo ang iglesia, magkakagulo talaga, 'di ba?
Yun ang problema nyo. Kasi ang iglesia tahimik. Hindi yan ang gugulo kasi ang gusto ng iglesia, umunlad ang bansa. Kaya nga nananawagan ng for peace eh. 'Di ba? Unahin ang mga issue ng bayan na makatutulong sa taong bayan. Resolbahin, 'di ba? Ang hiling ng iglesia, accountability, 'di ba? Mapakulong yung mga nagnakaw sa kabanyaman ng Pilipinas. Yun ang hiling, kapayapaan. Kayo masyado kayong magulo dyan sa gobyerno eh. Idadamay nyo pa yung Templo Sentral namin. Ibang usapan pag pumasok kayo dyan, 'di ba? Pero tiniyak ng PNP na isisilbi ito ng naaayon sa tamang proseso. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na kailangan munang may isang pangkaso laban kay Marcoleta sa korte bago magkaroon ng warrant. At sa ngayon, wala siyang alam na kaso sa Sandigan Bayan. Kalokohan nyo yan, 'di ba? Kapatid mo ngayon nagpupush ng kaso tapos sasabihin mo hindi mo alam. Isang malaking kalokohan yan, Secretary John Vic Remulla. Pinupush ng kapatid mo yung kaso eh. May kaso na, may warrant na. Kaso, sumingaw. Kaya inatras nyo. Sinuspend si Jinggoy 30 days bago siya file ng motion para sa bail. Sinuspend para lang hindi maka-attend sa session dyan sa Senado. Kung paano nyo manipulahin ang gobyerno. Alam namin yan. 'Di ba? Sumingaw lang yung plano nyo. Biro nyo, binabalak nyo pala. Gabi, madaling araw, papasukin nyo. Salbahe kayo masyado Kumbaga talagang sinasagad nyo yung kapangyarihan nyo. 'Di ba? Nauna namang sinabi ng senador na hindi niya tatakasan ang pag-aresto. Giniit din niyang pagpapatahimik lamang sa kanya ang naturang reklamo. Tignan mo sabi ni Senator Marcoleta. Kung gusto ni Senator Marcoleta na magkagulo ang iglesia at gobyerno, hindi susuko yan. Pero ano una niyang inalala? Ayaw niyang magkagulo. Ayaw niyang may masaktan. Kaya ang sabi niya, susuko siya sa maayos na paraan. Huwag kayong mag-alala. Pero ang usapan dyan, kapag ka inaresto nyo na yan, nakakulong yan. 'Di ba? Kapag ka nakulong yan, ibang usapan na ulit yon. Kagaya ng sabi ko. Kasi, eto yan Eto logic natin dyan. Kapag naaresto nila si Senator Marcoleta, wala na silang way para makapasok sa Templo Sentral. Kaya ang ginagawa nila, bago nila arestuin si Senator Marcoleta, nagpapakalat na sila ng false information, kumbaga chismis, na nandiyan si Bato, ganto ganyan, tinatago nila, ganto ganyan, para magkakaroon sila ng rason, para mag-conduct ng second operation, pagse-search ng buong vicinity, establishment ng Templo Sentral. Yun ang gagawin nila, 'di ba? Kasi aarestuin nila si Senator Marcoleta So, pag naaresto nila, kusang lalabas si Senator Marcoleta, hindi na sila papasok, 'di ba? Kasi ang gusto nila, mapasok nila yung iglesia. Babastusin nila. Yun lang naman yun Kasi ang katwiran dyan ni akala mo nagdedirect ng pelikula na kailangan gibain raw yung pader para paralisado na itong mga senador. Kasi ang mga senador daw doon nakasandal sa pader. Ang galing rin neto mag-suggest Kala nyo hindi namin alam. Ang galing mo mag-direct parang mga pelikula yung mga banatan mo Malaking gulo yan yung sinasabi mo, yung pinapanukala mo. Malaking gulo yan. Dadanak ang dugo dyan sa sinasabi mo. Tahimik po ang Iglesia ni Cristo. Ayaw namin ng gulo kasi alam namin kung ano ang mangyayari pag nagkagulo. Ayaw namin yun. Kaya nga may rally ng for peace Inuulit ko lang Kaya may rally ng for peace para mapag-usapan. Hindi magkagulo. Kasi ayaw po ng Iglesia ni Cristo na magkagulo. 'Di ba? Tapos makakarating na balak nyong pasukin. Nandiyan si Bato. Kaya di sarado na pinto ng iglesia para sa inyo. Nako, delikado yung pinapasok nyo. Walang matitira sa inyo dyan. Yung mga nagpapanukala na pasukin ng Iglesia ni Cristo, walang matitira sa inyo, maniwala kayo. Walang matitira sa inyo dyan. I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Alam po naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan Kitain nyo na, sabi ni Senator Marcoleta, papaaresto siya para walang gulo. Kasi kapag nagmatigas si Senator Marcoleta, magkakagulo. Yun ang ayaw namin, mga Iglesia ni Cristo. Ayaw naming magkagulo. Hanggat maaari, kung kayang pag-usapan. Ayan, so, i-play natin tong video ni Erwin. To the Blue Ribbon Chairman na paring Alvin, ay maging imbestiga tayo. Pero the question is, paring Alvin, iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls?
can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Nauunawaan namin na marami pang mga problemang dapat imbestigahan. Pero hindi ibig sabihin nun, magmo-move on na tayo sa flood control. Dahil trilyon ang nawala dyan, tapos sabi mo move on? Bakit? Dahil sangkot kayo? Oh, napagbibintangan kayong kasali dyan? Napagbibintangan kayong kasali dyan na nagkamal-kamal kayo ng mga milyong-milyon pera ng taong bayan. Ganun na lang kadali na sasabihin nyo na dapat mag-move on tayo, marami pang issue na. Hindi tayo pwedeng mag-move on. Kasi hanggat walang nakukulong na mga taong gobyerno dyan, hindi mo pwedeng sabihin sa taong bayan na na-serve na yung justice. Wala nga nakulong na taong gobyerno na matataas ang katungkulan 'di ba? Hindi sapat yung mga taong nakulong kasi alam natin sa mga sarili natin na marami pang involved dyan. Sino yung pumirma sa releasing ng pera? 'Di ba? Sa finance, walang investigasyon sa finance. Sino pa yung mga sangkot sa DPWH? 'Di ba? Sino yung nag-execute ng project pero hindi itinuloy, ibinulsa yung pera? Sino yung mga taong padala ng pera? Doon, may clue na tayo. Si Saldico. Sino yung mga taong diniliberan nila? Sabihin na natin, yung iba na pagbintangan, kailangan nilang patunayan yun, 'di ba? Wala pa nangyayaring investigasyon na natutok doon Hindi pa kayo naharap, di pa kayo humaharap sa investigasyon. Yun ang gusto ng tao, magharap-harap kayo, 'di ba? Erwin, humarap ka sa Brave 18 Marines. Doon mo sabihin na hindi totoo yung sinasabi nila. Hindi yung magpapail ka ng kaso, tapos yung pinag-anuhan mo ng kaso, kakampi nyo. Natural. Kakasuhan yung Brave 18. Kakampihan ka nun. Kagaya nga ng sabi ni Senator Alan tuta nga raw kayo Tuta ka ni Lacson. Si Lacson, aso ng Malacanang. Yun ang sabi ni Senator Alan Senator Alan Cayetano. 'Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na mag-move on. Kalokohan yung mga pinagsasabi mo. Dinadaan-daan mo kami sa English Dito hindi kayo makakawala. Kahit na ma-impeach nyo si BP Sara, kapag napalitan niya ng presidente, uungkatin ulit yan. Real talk yan. Kasi masyado nyong alam nyo yun, yung defensive kayo, pinagtatakpan nyo yung butas na maaring masilip na kasama kayo ron. Pinagtulungan yung mapalitan si Senator Alan. 'Di ba? Kasi itinuloy yung yung flood control Sa totoo lang sa pag-upo ni Senator Alan bilang SP, ang naumpisahan nila yung flood control. Nag-convene naman sila sa impeachment kagaya ng kagustuhan ng Kongreso. Pero nung inumpisahan na yung flood control hearing diyan sa Senate Blue Ribbon, doon na kayo kinabahan, 'di ba? Kung ano-anong mga pagbabanta na ang binigay nyo, mga sinalita nyo. In general tong sinasabi ko wala akong pinipinpoint. Yung sinasabi nating pagbabanta, base yan sa mga sinasabi ng intel ni Senator Alan. Bakit babaliktad si Joel pati si Cheese? May kaso silang plunder bakit hindi na natuloy, 'di ba? Ibig sabihin merong nangyayaring usapan behind the scene. Tinatakot nga raw 'di ba? Sabi ni Senator Alan, tinatakot, tatambakan ng kaso. Tapos sasabihin nyo mag-move on? Isang malaking kalokohan yan. Bendalo. 'Di ba? Tuloy tayo. Fine. Ang flood control kasi naisumiti na yan ni Senator Lacson. Ipinagmamalaki mo yung investigasyon ni Senator Lacson. Hilaw nga yung investigasyon niya 'di ba? Pero mo ikaw mag-iimbestiga ka. Kapwa mo senador kasama mo. May presenta kang 3 witness. Kinakausap or tinatanong ng kapwa mo senador yung witness. Tapos sino sasagot? Ikaw, 'di ba? Sasabihin mo hindi, nasagot na kasi yan, ganto ganyan. Hayaan mo magsagot yung witness. Halatang may pinagtatakpan 'di ba? Hindi satisfied ang taong bayan sa ginawang investigasyon ni Senator Lacson, 'di ba? Kasi puro pagtatake, paglilihis ng katotohanan yung ginawa niya. Magaling siyang investigador, pero mas magaling siyang magtakip ng katotohanan. Pinagtatakpan niya, binabalot niya ng puro kasinungalingan para hindi sumingaw. Kasi kapag sumingaw yan, damay kayong lahat dyan. 'Di ba? Ganun kadali. The Ombudsman nakasuhan na nga at ongoing ang pag-iimbestiga because of the investigation of the Blue Ribbon under Senator Lacson before. Ongoing ang investigation ngayon ng Ombudsman. At isa na nga, 'di ba, nakasuhan si Senador Jinggoy.
So, Imbento nga yun yung kaso kay Senator Jinggoy Alam nyo kung bakit natin nasabing imbento? Hindi dahil sa 3 beses siya nakulong. Acquit siya dun sa 2 Ay, pangatlo niya ngayon Acquit siya dun sa 2. Ibig sabihin, hindi na patotohanan na meron siyang binulsang pera dun sa nauna niyang kaso, plunder. Ngayon, bakit siya nakulong? 'Di ba? Bakit siya pumayag na makulong kung pwede naman siyang makipagnegosasyon sa bagong majority ngayon, kila Win Gatchalian? Bakit? 'Di ba? Alam niya kasi wala siyang kasalanan, 'di ba? Alam ni Senator Jinggoy na wala siyang ginagawang kasalanan, hindi siya nagnanakaw ng kabanyaman ng taong bayan. Kaya ang prinsipyo niya, ipinagpatuloy niya pa rin kahit na makulong siya. Nanindigan siya sa prinsipyo niya. Yun ang totoong lingkod bayan, 'di ba? Tutuusin, kawawa si Senator Jinggoy, pati si Bong Revilla, 'di ba? O tapos nagmosyon. Biro mo nagfile ng kaso, yung kaso kay Senator Jinggoy. Hindi sila binigyan ng kopya para makasagot yung abogado, 'di ba? Hindi sila binigyan ng kopya. Paano sasagot yung abogado ni Senator Jinggoy? Ganun sila magmanipula ng gobyerno, 'di ba? Tapos magpa-file sila ng motion. Winave ng kumbaga kinancel. O 30 days pa raw. Nakasuspend yata, sinuspend yun sa kaso niya, 30 days pa raw. Kasi magpa-file sila ng motion para makapag-bail si Senator Jinggoy. So pinatagal ng 30 days pa. June 30 pa raw sila pwedeng mag-file ng motion para sa bail, 'di ba? Manipula 'di ba? and several more others na. So why don't we just wait for the ombudsman? Nasa ombudsman na yung bola Para bang Sino ba si ombudsman? Sino ba naglagay kay ombudsman? 'Di ba kakampi mo si ombudsman nung tinanong mo siya? Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Am I right, Secretary Boying Remulla? Secretary of Justice pa siya nun DOJ Secretary. Sumagot naman itong si Boying. Yes, sir! 'Di ba? Hindi patas ang hindi kasi patas, 'yun ang problema. Na dapat ang ombudsman ay independent, 'di ba? Kaya nga kaya nga itinatag yan para maging independent, 'di ba? Hindi siya part ng ng sangay ng gobyerno, independent para sa pag-iimbestiga sa katiwalian na nangyayari sa gobyerno. 'Yun ang trabaho niya. Kaso ngayon, hawak siya ng administrasyon, 'di ba? paring Alvin, ang bola na sa ombudsman na aagawin mo pa ngayon, kakampi mo. Magkakampi tayo, aagawin ko para O kita mo, sa bibig na niya lumabas mismo magkakampi sila. O paano kakakasuhan yan? Magkakampi nga kayo, di ba? ako ang tumira, ako mag-lay up, ako mag-shoot. Hindi naman namin trabaho yung paring Alvin sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon is to investigate in aid of legislation. Yan, kung puro flood control na lang, paano naman mangyari? Yes, there's accountability. Hindi naman sinasabing puro flood control lang ang imbestigahan nyo, di ba? Ano yan yung sinasabi mo, yung katangahan na yan di ba? Hindi sinasabing puro flood control lang ang iimbestigahan. Ang sinasabi rito, ipagpatuloy ang investigasyon sa flood control. Hindi mo pwedeng itigil kasi hindi sapat Hindi sapat yung ginawang investigasyon Kulang. May mga pinagtatakpang mga personalidad na mataas ang katungkulan sa gobyerno na dapat makulong. Yun yung sinasabi sa'yo na hindi mo na naman maintindihan. Diba? Yan ang problema. Pero the ombudsman is there. That's his job, di ba? To prosecute. Kami naman to investigate lang. Kung hindi nyo imbestigahan, hindi nyo maipapasa yung report sa ombudsman. Kapag kasi naipasa yung report doon, magkakandak rin siya ng investigation. Papatawag niya yung ganito ganyan, tapos kakasuhan. Depende na kay ombudsman kung mag-imbestiga pa. Kung alam naman niyang maayos yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon, kakasuhan na diretso. Diba? Ganun yun So, tingin ko kasi, ginagamit ng ilang mga kasamahan namin for grandstanding. Grandstanding, naka 1 trillion ang nawala for grandstanding yon. Sige nga, 'di ba? Trillion ang nawala, 'di bali kung sasabihin mong 50 million. Oh, yun, sabi mo pwedeng pang grandstanding na gusto lang mag-ingay, gusto lang umepal. Yun pwede mo sabihin, pero yan trillion. Sindikato na nga ang tawag sa gobyerno, sasabihin mo ngayon for grandstanding lang. Common sense 'di ba? Ibig sabihin, minamani mo lang yung sitwasyon. Hindi ka seryoso, 'di ba? Kasi napakaseryosong bagay ito, yung flood control, dahil maraming namamatay na mga kababayan natin kapag umaapaw yung mga ilog sa mga lugar nila, lalo na sa mga probinsya kapag nagbabaha.
'Di ba lumulubog yung bahay? Kawawa naman yung mga kababayan natin. Para siraan ng ilang mga kababayan natin, ang ilang mga official natin. That's not the duty of the Blue Ribbon. Alam mo, hindi ka na kailangan siraan. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Biro mo sa lahat ng public official, ikaw yung magsasabi na sometimes you have to bend the law. Kung buhay si late Senator Miriam Santiago, minura ka niyan dyan Real talk yun. Saan ka makakakita? Ibebend mo yung law? Kaya nga ginawa yung batas para sundin di sana hindi na kayo gumawa ng batas dyan. Kung ibebend mo yung law, di ba? Common sense So, tutuloy tayo dun sa naging pahayag ng ilang mga congressman at Chief Justice about dito nga sa impeachment na isasagawa kay VP Sara. Kasi ang problema rito, ipinipilit nila na kailangan bumaba yung bilang ng boboto sa impeachment na hindi naman dapat. Ayan, so talakayin rin natin to kasi napaka-importante na itong mga issue na to Dapat mapagtuunan to ng pansin kasi sobra-sobrang pambabaluktot ng konstitusyon yung ginagawa nila na dapat hindi nila ginagawa as public official kasi sila yung nagiging huwaran kung paano ipatutupad yung batas tapos sila mismo ang babaluktot, 'di ba? Hindi pwede yun. Eto bago tayo mag-umpisa, kung yan, ginagawa na nila sa mga matataas ang katungkulan sa gobyerno na babaluktutin nila yung konstitusyon, tas gagamitin nila sa mga kalaban nila sa politika, ano pa tayo? Kapag tayo na yung nakasalang doon, napaka-easy natin, 'di ba, ipakulong, 'di ba? Kahit nalabag na sa konstitusyon yung ginagawa nila, kaya na nila tayo ipakulong. Kasi nagawa nga nila sa mga sa mga public official din, sa mga senador, sa mga congressman na iba ano pa tayo? Wala naman tayong katungkulan sa gobyerno. Malaki yung chance mangyari sa atin yun. Kasi mga pangkaraniwang tao lang tayo 'di ba? Nagawa nga nila sa mga senador So umpisahan na natin to. Sa trial ni Vice President Sara Duterte, ilang boto nga ba ang kailangan para sa conviction o guilty verdict? Magkaiba ang pananaw rito ng dalawang dating mahistrado ng Korte Suprema. Kabilang na ang isa sa mga bumalangkas ng kasalukuyang salitang batas. Ayan napaka-importante nito kasi nagbigay ng komento yung bumalangkas mismo. Yan ang tinutukan ni Jonathan Anda. Kahit suspendido si Senador Jinggoy Estrada na nakakulong at nililitis sa mga kasong plunder at graft and corruption, ayon kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Zcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Tignan nyo sila lumalabas sila, hindi para kumampi. Kasi kung kampihan ang usapan rito, hindi nalalabas yan. 'Di ba? Bakit sila lumabas? Kasi sila ang bumuo, founding fathers Sila ang bumuo ng konstitusyon. Ibig sabihin, alam nila na hindi mo dapat labagin ang konstitusyon, na kailangan maliwanagan ng taong bayan na hindi mo dapat babaluktutin ang konstitusyon. Hindi dapat mabago ang bilang ng botong kailangan. Kita nyo na, hindi dapat mabago ang bilang ng boto na kailangan, which is 16 votes, 'di ba? Kasi kaya yan lumabas kasi ang dami nagmamaro diyan. Mamarunong, 'di ba? Mga dean, mga mga lawyer yung iba, 'di ba? Ang dami nagmamaro, pati yung mga congressman na dapat raw ibaba sa 20 kasi 22 na lang raw silang mga senador Ibaba raw dapat sa 15, 'di ba? Kaya nagsalita ngayon yung mga bumalangkas ng konstitusyon. Panahon pa to ni Cory Aquino Sila ang bumuo niyan. Ko-questionin mo ba yung credibility ng mga yan, 'di ba? Kasi nung binalangkas nila yan, talagang pinag-aralan nilang mabuti yan. Na kahit sinong mga Chief Justice pa ang humadlang diyan, hindi mo pwedeng tutulan yung naging pagbuo ng konstitusyon, 'di ba? Kasi marami silang inaral diyan para mabuo yan Marami silang isinaalang-alang diyan para mabuo yan, 'di ba? Para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Anya, sa quorum at hindi sa botohan ng impeachment posibleng makaapekto ang suspension kay Estrada. 24 ang lahat ng senador. Ang 2/3 nito ay 16. Ayon kay Zcuna, malinaw sa konstitusyon na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado, 'di ba? 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. 'Di ba? Hindi sinabi pag nakakulong ka, tanggal ka, 'di ba? Kaya nga ayan all the member. Sabi nung bumalangkas, 'di ba? Sabi nung bumalangkas. Ang kailangan para makonvict ang impeachable official. Ipinunto niya ring sa kaso ng Avellino versus Cuenco. Ayan pakinggan nyo. Hindi binanggit ang katagang all o
all o lahat, 'di ba? Yan yung pinipilit nila eh. Yung yung 12 nila, yung 12. O kita mo, nung naging 13 sila, official na daw sila. Si Raulo. Lahat ng miyembro, kundi majority o karamihan ng Senado. Iba naman ang pananaw ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Yan, yung si Justice Carpio, alam naman natin kung kanino yan eh. 'Di ba? Eto, kaya lumalabas yung mga founding fathers kasi sila yung paniniwalaan talaga ng taong bayan. Kasi sila yung bumalangkas eh. 'Di ba? Sila yung bumuo ng konstitusyon. Si Justice Carpio, ano ba nagawa niya sa pag-ano ng konstitusyon? 'Di ba? Wala. Ipatupad yung konstitusyon. Oo. Pero hindi naman siya part ng bumalangkas ng konstitusyon. 'Di ba? Yun yung kaibahan eh. Kumbaga, mas magtitiwala ka dito sa bumalangkas kasi sila yung gumawa eh. 'Di ba? Kesa sa magiging pahayag ni Justice Carpio. Anya, hindi dapat ibilang si Estrada sa pagtukoy ng 2/3 ng conviction vote. Yang sinasabi niya kasi may halo ng politika. Pero etong mga framers natin, founding fathers natin sa konstitusyon, hindi mo pwedeng sabihin na may halong politika kasi sila ang gumawa niyan eh. 'Di ba? Wala pa tong issue na to. Ginawa na nila yan. Kaya nga yan ang sandigan natin, 1987 Constitution eh. Hindi mo pwedeng sabihin na mumulitika yan. Retired na yan eh. Lumabas yan kasi nagkakagulo kayo. Ginugulo nyo ang konstitusyon. Binabaluktot nyo na hindi nila kayang tanggapin kasi sila ang bumalangkas niyan. 'Di ba? Sila ang bumuo niyan para sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Hindi para sa inyo. Hindi para sa sarili nyo. Dahil sinuspinde siya ng Sandigan Bayan. Sinabi ng plunder law, you shall be suspended while the case is pending in court. Totoo, suspendido. Pero hindi sinabi ng konstitusyon kapag suspendido ka, hindi ka na part ng all members ng Senate. Part ka pa rin, 'di ba? Yun yung point dun eh. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. Assumption yun, yung sinasabi ni Justice Carpio. Kasi wala naman nakasulat sa konstitusyon eh. Ayan kasi ang problema. Ginagamit nila yung posisyon nila para paniwalaan ng taong bayan. Pero ang sinasabi ng mga founding fathers natin, yung mga bumalangkas ng konstitusyon, yung mga nagbuo, all of its member, lahat ng miyembro ng Senado, kabilang sa 24, di ba? Kaya nakakulong ka, kaya suspendido ka, kailangan kang ibilang sa 24 kasi senador ka. Walang sinabi diyan na kapag ka nakulong ka o nagtago ka, nagkasakit ka, tatanggalin ka sa bilang, yung 2/3 bababa. 'Di ba? Yung magiging 15 ganon. Walang ganong nakalagay, 'di ba? Kasi alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit ganon ang nilagay ng mga founding fathers natin, yung gumawa ng konstitusyon? Kasi alam nila aabusuhin. Dahil nakita na nila yan sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr. eh. 'Di ba? Si Marcos Sr. Kaya nga ganyan ang ang pagkakagawa ng konstitusyon eh, para mahirapan yung mga taong magtatangkang abusuhin ang batas para pumabor lang sa kanila. 'Di ba? Yun yung purpose noon. 'Di ba? Kung madali nyong mauunawaan. Ngayon, nakikita na naman natin. Kung ginawa na yan noong panahon ni Marcos Sr., ginagawa na rin yan ngayon, panahon ni Marcos Jr. Ibang usapan pa ang kaso ng nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ngayon, si Bato, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he's not yet in preventive detention and he is not arrested. So you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. It's possible na sisipot siya. Ang paniwala noon ni Ito na naman si Bida-Bida. House Lead Prosecutor Jervin Luistro, dapat bawasan ng 16 na conviction threshold dahil hindi na 24 ang mga senador ngayon. Gusto niya talaga yung papabor sa kanila eh. Biro mo ba naman, sa pre-trial, kaharap niya yung mga abogado ni BP Sara, gusto nilang malaman kung ano yung mga gagamitin sa kanila. 'Di ba? Sige nga, sasabihin ba sa'yo nun? Hindi, syempre. Parang pinatalo na nila yung kaso. Kundi ka ba naman tanga? Diyan niya, 22 na lang. Maganda sana magkaroon ng enlightenment dito even before the conclusion of the trial, even before the rendition of judgment, para guided ang lahat as to how we're going to interpret yung sinasabi sa Constitution. Ang gusto mo kasi mangyari, papabor sa inyo yung konstitusyon na para walang magagawa yung kalaban. 'Di ba? Kaya ipinipilit mong ipasok yung 15 votes pababa, 'di ba? Kasi kaya nyo nang trabahuin yung kulang sa inyong dalawa. Dahil nga puro
puro kayo pagbabanta para madaling ma-convict si BP Sara, 'di ba? Hindi kailangang mag-adjust ng konstitusyon para sa inyo, 'di ba? Kasi ang konstitusyon ginawa yan para maging batayan ng mamamayang Pilipino, 'di ba? Para sundin, 'di ba? Hindi para pumabor sa inyo. Hindi ganun. 2/3. Sa Lunes, tuloy ang pre-trial conference para sa impeachment case ng Vice. Sa July 6, itinakda ang pagsisimula ng paglilitis. Umuugong ang planong gawing presiding officer ng impeachment court sa Senador Chis Escudero. Sa tingin ni Carpio, dapat pumili ng presiding officer na hindi anya pumabor na i-delay ang impeachment proceedings. We should elect someone who has not favored the non-holding of the impeachment proceedings. Kasi sabi ni Chis na forthwith doesn't mean kaagad. We don't want a presiding officer who will say forthwith means hindi kaagad. Ang ilang civil society group, mass organizations at ilang individual, ipinunto rin ng anilay umano'y baluktot nitong interpretasyon sa forthwith. Sa Ano ba sabi ng Korte Suprema? 'Di ba? Naglabas ng desisyon ng Korte Suprema diyan. Yun lang naman yung sinunod ni Chis Escudero 'di ba? Hindi madaliin, 'di ba? Yun ang sabi ng Korte Suprema. Kaya yun ang sinabi ni Chis Escudero. Marunong pa pala kayo sa Korte Suprema 'di ba? Masyado kayong magagaling unang impeachment proceedings nang umupo siyang presiding officer noong June 2025. Ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer ang isaan nila sa pinakamapanganib na desisyon. Hindi sila kumbinsidong si Escudero ang pinakaangkop na maging presiding judge. Kasi hindi pumabor sa inyo. Yun ang gusto nyo, yung magiging tuta nyo. That time. Kasi ngayon, tinakot nyo na 'di ba? Kaya part na yan ng team nyo. Tanggapin nyo, kainin nyo. Yan na yung nakahain sa inyo Tinakot-takot nyo, ngayon kumampi sa inyo. Nyo, titirahin nyo. Lang sa kaalaman niya sa batas. Hindi naman daw ito garantiya ng pagiging patas at tapat sa konstitusyon. Panawagan nila, ikonsidera ng bagong mayorya na italagang presiding judge si Senate President Win Gatchalian. Ang problema nga kasi rito, may iwan si Senator Win Gatchalian. Kasi kailangan ang nagpe-preside sa mga ganyang impeachment, abogado. Sige nga, sa korte, kailangan ba doon architect ang magpe-preside? Anong alam nun sa batas? Sige nga, kasi kailangan iaangkop mo sa sitwasyon yung taong ilalagay mo dyan. 'Di ba? Di ilagay nyo si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Ayaw nyo sa mga kalaban di si Kiko. Lawyer yan ayaw nyo rin kay Senator Kiko. Bakit totoo ba yung sinasabi ni Senator Erwin na bobo yan? 'Di ba? Si Senator Erwin nagsabi nun Subukan pa namin kunin ang pahayag ni Escudero tungkol dito. Jonathan Andal, Nakatutok, 20. And so ito na lang yung last na founding fathers natin. Sa konstitusyon ay isang mabilisan to. Nagbigay rin kasi siya ng pahayag. Ito si Chief Justice Hilario Davide. Isa rin yan sa mga founding fathers natin na nagbalangkas ng konstitusyon. And I think the Chief Justice now is Ito yung panahon ni Corona, yung i-impeach si Corona. Anong sabi niya rito? rather convinced that she should prefer to submit herself to a trial in the Senate. Because, as judges, this should become the conscience of the people. This should become the conscience of justice. But you said that you thought that Corona was judged guilty because he took the witness stand. Because Now you're saying that that Sereno is correct to submit herself to the... to submit, meaning to say that she should undergo trial. But Okay. it would not mean that she's going to testify. But Because the whole trouble in the Senate is, as again, 2/3 would be required to convict. Ayan, 2/3 are required to convict. So in this particular case, 2/3, the basis would be 24, not the It will be basis in 24. Sabi niya, magbabase yan sa 24 senator, hindi sa 23. 23. existing 23. It should be 24. The Senate It should be 24. 'Di ba? Kahit na wala yung isa diyan, pero kailangan 24 pa din. Magbabase ka sa 24 kasi yun yung nakasulat sa konstitusyon. Hindi mo pwedeng baluktutin yun kahit na anong mangyari, kahit wala diyan yung senador. 'Di ba? 24 pa din yan, kahit patay na yan, 24 pa din. 'Di ba? Yun yung point. will need 16 We need 16 votes to convict. to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Vote of 7 will be enough for acquittal. Ma-acquit, 'di ba? Mapapawalang sala, 'di ba? Tapos ipipilit nila yung gusto nila na 15 votes kasi nga bawas na raw yung mga senador. 'Di ba? Isang malaking kalokohan. Kita niyo mga founding fathers natin 'yan sa konstitusyon.
Sino ba naman yung mga congressman? Ano ba natulong nila, 'di ba, sa pagbabalangkas ng konstitusyon? Ang gusto lang nila papabor sa kanila 'di ba? Bago nga pala tayo magtapos, lumalaki na yung community natin, nadadagdagan na yung mga viewers natin. Nagpapasalamat nga pala ako ng napakarami sa lahat ng tumututok at patuloy na sumusuporta at nanonood sa atin. At huwag niyo po sanang kalimutan i-like, i-share, i-subscribe ang ating YouTube channel. At sana patuloy po kayong sumuporta sa akin. Ayan. So magkita-kita po tayo sa next video. Hanggang dito na lang. Bye-bye.